Kayo, ngitian nyo nga po yung katabi nyo. Sabihin mo sa kanya, ano ba, Merry Christmas o Thanksgiving? Thanksgiving muna bago Pasko, no? Sige po, ganito po gagawin natin, no? A reminder po, bukod po dun sa in-announce ko kanina, magkakaroon po tayo dito ng lunch fellowship after this service. Sino po ang nagbaon? Okay. Sino po ang nagbaon ng ngiti lang? Ngiti, yan. Walang food, no? Mayroon naman po mga tindahan dyan. So we encourage po, please, mag-participate po tayo. Bakit? Iba pa rin po yung tinatawag natin. Ang tawag po natin dito ay Agape Lunch Fellowship. Ano yung sabihin nun po nun? Yung pong magkakapatid sa Panginoon na sabay-sabay na kakain, sasalo, no? Sabi nga po nung nakaraang eleksyon, no? Kasi po, Pastor, meron pong victory party. Di ba dapat sa church every week ay may victory party tayo? Bakit? The Lord has been good sa buhay po natin. Amen? So, wag ho kayong aalis at nakita ko po yung iba, may baon. Pag kayo po pupuntang CR, okay, mayroon po dong mga nilagay na mga food na mga kasama natin. Palagi ko pinasobrahan ng iba. Bakit? Para po bawat isa sa atin hindi po magkulang. Yan po yung sabi sa Acts chapter 2. Yung iba po, pwede pa rin pong magpa-order, paliliver po kayo. Kasi meron tayong special program po na gagawin para po sa Thanksgiving Sunday service ngayong umaga na to. Kaya wag ho kayo magmamadali. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang aalis kagad, ha? Sabihin mo, okay, ipapadlock natin yung pinto dito, walang makakalabas. Baka akala nyo, ha? Totoo po yan. Bakit? Kasi po, minsan lang po tayo magkakasama-sama. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Okay. Pwede po ang tumayo lahat, ang bawat isa. Let's all stand po. Meron po akong papagawa sa inyo. Ganito po gagawin nyo po, no? Lumapit po kayo sa 3 taong may atraso kayo. Alam niyo po ba, marami kayong atraso, no? 3 tao na meron kayong atraso. Ano po ba yung atraso? Atraso kasi hindi ka nakakapagpasalamat sa kanya. So possibly this is your mother, parents, kaibigan, best friend, no? I want you to hug that person and I want you to say thank you for just a short time po sa kanila, no? So hindi lang po family, kahit po yung mga kaibigan, kapatid natin dito sa church, I want you to circle around, umikot po tayo, and then I want you to say your thanksgiving sa 5 o 3 taong may atraso po tayo. Okay po? Ready? At lagyan niya natin ng kantayan, Kuya Pert, no? Okay? Ready? At the count of 3, ready? Go, 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 go. Okay. 5, 3 tao na may atraso. Tapos ang sasabihin, may atraso ako sa'yo. Ganito, ganito. Tapos sasabihin nyo kung ano atraso nyo, ha? Ayan, okay. Naayos na po ba yung atraso? Sige. Okay, makatayo pa rin po tayo kasi babasahin po natin yung Bible verse na pagbabasihan po ng ating talata. No? Pakisabi nga lang po sa katabi mo, sabi mo sa kanya, yung totoo po ha, yung hindi po parang nambobola lang, sabi mo sa kanya, alam mo, thankful ako sa iyo. Kung kaibigan mo yan, sabi mo, alam mo, thankful ako sa buhay mo. Amen? Kung parent mo yan, sabi mo, alam mo, thank you po Papa o Daddy o Mama. Okay, come on, go, say it, come on. Thankful po ako sa buhay mo. Amen. Okay. Parang nahihiya, no? O yan. Nahihiya. Amen. Basahin natin yung Psalms 100, pero babasahin po natin ito sa 2 lingwahe, English at Tagalog. Sabi po dito sa Psalms 100, verse 1, shout for joy, sabay-sabay go, to the Lord all the earth. Know that the Lord is good, God, it is He who made us, and we are His people, the sheep of His pasture.
Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Everybody say, give thanks to Him. And praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues throughout generations. Sa Tagalog po, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya na umaawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Let's pray. Yan po ang dalangin ng bawat isa po sa amin. Whether buo man or kalahati half-hearted because of the challenges, pain, or problems na nararanasan ng bawat isa, yan po ang hangarin po namin ngayong umaga na to, na kayo ay lagi at palagian naming mapasalamatan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat na ginawa mo at patuloy na ginagawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Walang ibang Diyos, kundi Ikaw lang ang nagmamahal, nagpapatawad, nagliligtas, at patuloy na nag-iingat, nagkakaloob ng aming pangailangan. We thank you for your promises. We thank you for your plan sa aming buhay. We thank you for the people na ginagamit nyo para palakasin, tulungan kami na bumangon, magpatuloy. We even thank you for the problems, Lord, that we are experiencing or experienced in the past. We thank you dahil alam namin hindi pa kayo tapos sa aming mga buhay. We thank you, Lord, sa lahat po ng mga victories and even sa mga challenges. Kayo po ang dapat maparangalan. At sa umagang ito, bihagin, turuan niyo po kami muli ng iyong salita at dalhin niyo po kami sa isang malalim at matibay na pagsunod at paglilingkod at pagsamba sa aming buhay na Diyos. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin si Lord. Let's all be seated. Ngayong umaga na to, we're going to talk about Thanksgiving. Malapit na po ang December, may mga schedule po tayo ng sambang gabi, Christmas celebration, nireview po uli yan ng mga leaders itong nakaraang mahabang bakasyon. Naglaan po tayo ng halos kalahating araw para po mag-meeting po. No? At ngayong umaga na to, traditionally po sa church sineselebrate po natin ang Christian tradition po na Thanksgiving. Alam niyo po sa ibang bansa, kagaya sa US, ay grabe po no, matindi po ang sale sa mga appliances, gadget stores, electronic devices, and even po sa mga malls. No? Bakit? Kasi po ang Thanksgiving sa ibang bansa ay tinuturing po nila na talagang special holiday. Pero isang bagay po na nais ipaalala ng Panginoon sa araw po ng pasasalamat ng buwan na ito, ay tayo po ba talaga ay may pusong mapagpasalamat sa ating Diyos? Do we possess a thankful heart today? Ang pamagat po ng message ni Lord para sa bawat isa po sa atin ngayong umaga na to ay, how do we recover the lost art of gratitude? How do we recover the lost art of gratitude? Alam niyo po, seemingly po ang mga tao ngayon ay hindi na po marunong magpasalamat. People tend to be ungrateful, narcissistic, iniisip lang po nila kung ano po yung mahalaga o kailangan ng bawat isa, hindi na po nila iniisip yung damdamin ng iba. But let me start po sa isang illustration about the power of thanksgiving. Meron pong isang pastor na meron pong pagmamayari na isang kabayo. Hiniram po ng miyembro niya. Sabi po ng miyembro niya, Pastor, pwede po bang pahiram ng kabayo? Ang ganda kasi ng kabayo mo Pastor Saka Pastor, pag nagustuhan ko, bibilhin ko. Sabi po ng Pastor, kung gusto mo, i-test drive mo na. Grabe. Sabi niya, Pastor, ilang horsepower ba to? Grabe, no? Kabayo, may horsepower, no? Sabi niya, well, ang kabayo kong yan, ang pangalan niyan ay Beauty. Wow.
Alam mo ba, ang bilis tumakbo niyan. Hindi ka ibibitin yan. Matindi yan kung tumakbo. At hindi yan maarte. At hindi yan masungit. Kaya lang, may instruction po yan eh. Kasi alam mo naman, pastor ako, pinalaki ko yan at trinain ko yan na sanay sa Bible. Kaya para mapatakbo mo yan, ang go ay praise the Lord ang sasabihin mo. Pero kung gusto mong pahintuin, ang sasabihin mo lang simply ay Amen. Palagay ko dahil member kita sa church, palagay ko alam mo naman yung ibig sabihin ng salitang praise the Lord, di ba? Thank you Lord, purihin ka Panginoon. No? Pero kung gusto mong pahintuin, Amen. Sige po pastor, test drive ko na po itong kabayo niya po. Drive na nga po niya. Pastor, hindi po umuusad. Di ba sabi ko sa iyo, ano nga uli magpapausad kay Beauty? Sabihin mo yung praise the Lord. Sabihin nyo nga po, praise the Lord. Naku po, tumakbo po si Beauty. Pastor, paano ko pabibilisan? Bay, lakasan mo yung praise the Lord. Praise the Lord! Naku po, tumakbo na mabilis yung kabayo. Tuwan-tuwa po siya, talagang hindi humihinto. Ay na po, napabilis po at ang takbo ni Beauty. Malapit na po silang mahulog sa bangin. Talaga pong dire-diretso, hindi hinto eh. Sabi niya, ano nga pa talaga yung pampahinto? Sabi niya, hallelujah ba? God is good, Jesus is Lord. Sabi niya, ano nga uli yun? Naku, nung malapit na po sa bangin, bigla niya naisip, Amen pala. Amen! Huminto. Talaga pong muntik na siya mahulog eh. Sa sobrang tuwa po niya na napasunod niya yung kabayo niya at huminto, bigla pa siya napasabing, praise the Lord. Tumakbo po uli yung kabayo at nahulog po sila sa bangin. Sabihin niyo nga po, praise the Lord. Sabihin niyo nga po, Amen. There is power in thanksgiving. Biro nyo, pati kabayo napapatakbo eh. Pero in real life, more than that ang kayang gawin ng pagpupuri sa ating Panginoon. But let me talk about the power and the problem with thanksgiving. Alam nyo po, bagamat ang pagpapasalamat ay may kapangyarihang dala o dulot sa ating mga buhay, ito rin po'y may problema sa ating pong kapanahunan ngayon. Research has proven, nandyan ba yan, that gratitude is essential for happiness. Kapatid, happy people are thankful people. Tingnan mo nga yung katabi mo, happy ba yan? Kasi po pag hindi ka happy, ikaw ay palaging nagagrumble, laging nagrereklamo, normal lang po talaga na sisimangot yung mukha mo. Pero sabi ng research, ang mga mapagpasalamat ay masaya. At alam niyo po ba, dadagdagan ko lang, mahaba ang buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo bang umabot ng 100 years old? Magpasalamat ka. But modern times had regressed gratitude into a mere feeling instead of retaining its historic value. A virtue that would lead to action. Ang ginawa po ng generation na ito, with all the technology and advances and social media, kinompress nila ang pagpapasalamat sa isang pakiramdam na lang. Pwede mong sabihin, pwede mong i-express, pwede mo ring itago na lang, wag mo na lang sasabihin. That's why, kaya siguro maraming mga tao ngayon that are so ungrateful at hindi po marunong magpasalamat. Sabi po ni Cicero and Seneca, gratitude is an action of returning a favor and is not just a sentiment. By the same token, but on the other hand, ingratitude is the failure to both acknowledge receiving a favor and refusing to return or repay the favor. Alam niyo po, sino dito nakaranas? Tinulungan mo yung tao na hindi nagpasalamat. Nagreklamo pa, chinismis ka pa. Kulang. Alam niyo po, namimigay po ng ulam niya, kakarampot lang. Because today, ang reality po, people are so ungrateful. Sino ho dito, malulungkot ka kapag may tao kang binigyan, pinaghandaan, niregaluhan, but you didn't even hear anything from him or her that says, thank you. Thank you. Pastor, napaka-childish mo naman para antayin ang pasasalamat ng iba. Kung gusto mong tumulong, hindi ba dapat wala kang ine-expect? Totoo din po yun. But even Jesus commends gratitude and thanksgiving. Makikita po natin yan sa kwento po ng 10 kitongin.
10 pinagaling, isa lang yung bumalik, hinanap niya yung siyam. Because kay Jesus, kay Lord, mahalaga sa Kanya ang pagpapasalamat at pagbabalik ng pasalamat. Amen? Ni-research ko po kung ano po ang itsura ng isang taong ungrateful sa panahong ito. And Time Magazine featured the picture of an ungrateful person na hindi marunong magpasalamat kay Lord. Ito po'y nilagyan nila ng pamagat na the me generation. At ang sabi ho dyan, why should I thank people? Why should I thank the Lord? It's all about me, my power, yung kakayahan ko, yung abilidad ko, yung diskarte ko, and walang ginawa ang Diyos dyan, kaya na para dapat pasalamatan siya. Mga kapatid, I tell you, ungratefulness is a big problem today. At dahil matinding problema ho ito, matindi din po ang dala na consequence nito sa ating buhay. Just as gratitude is the queen of the virtues, pag meron ka raw puso mapagpasalamat, automatic sa iyo yung kabutihan, pagbibigay galang, pagsunod. Ingratitude is the king of vices. Magsisimula kang mahulog sa maraming kasalanan, bisyo, na makakasira sa iyong buhay kapag nakaligtaan mo na magpasalamat sa kung anong meron ka at kung ano ang ginagawa ng mga taong nakapaligid sa iyo, that you should live the right life because you're grateful to your family. Bakit maraming mga tao sinisira nila yung kanilang buhay? Sabi nila matindi ang impluensya, matindi ang tukso, matindi ang temptation sa social media, but Cicero and Seneca said, if you become grateful, you can defeat all those temptations and vices. Sapagkat kung ikaw'y mapagpasalamat sa ating Panginoon, grateful hearts will always lead to the right living, tamang pamumuhay. Hindi mo gagawin ito, hindi mo gagawin iyon. Hindi mo gagawin ang hindi lang makakasira sa iyo, kundi ang makakapagpasakit sa puso at damdamin ng iyong pamilya o ng iyong mga magulang. Why? Because you are grateful to them. Thankful ka sa kanila eh. At dahil nagpapasalamat ka, gagawin mo yung pinakamaitam at mabuti na pamumuhay para maparangalan sila. Palakpakan niya po natin yung mga magulang natin. Amen? Amen? Kaya isa lang po ang susi para maiwasan ng mga bisyo na nakakasira sa buhay ng tao. Ang ibalik ang pusong mapagpasalamat sa ating Diyos. Matututo tayong makontento, matututo po tayo na mamuhay ng simple. The problem of ingratitude o kawalang pagpapasalamat is the root of most problems today. Greed, envy, bisyo. Bakit po tayo nangunguha ng hindi atin? Bakit tayo naghahangad ng hindi natin kaya? Because we're not grateful. We are not thankful. We think that we are experiencing FOMO. What is FOMO? The fear of missing out. Kulang, wala ako niyan, pastor eh. At alam mo naman sa society na to, pag wala ka at meron siya, may namimiss ka at mukhang hindi ka in. But if you and I are just plain grateful, hindi mo iisipin yon. Titingnan mo yung sarili mo at babalikan mo kung kailan ka nagsimula at sasabihin mo, dati naman walang ganito eh, kaya okay lang, kaya pa rin. Amen? Ang problema po sa ating technology ngayon, pinadali, pinabilis, pinaliit ang lahat ng bagay, pero pinaiksi rin yung ating pasensya at pinaliit ang ating pusong mapagpasalamat sa ating Diyos. Mainipin na po ang tao ngayon. Si Robert Emmons sabi niya, provision as an example, yung pong araw-araw na kinakain natin.
Whether supernatural or natural, whether binigay ito ni Lord sa'yo, wala kang ginawa, may kumatok sa pinto, may nagbigay sa'yo na hindi mo kilala, o di kaya pinagtrabahuan mo ito, sabi niya today, it becomes a commonplace that it is easily accepted for granted. Ano ngayon kung may pagkain? Ano ngayon kung may binigay si Lord? Ano ngayon kung may trabahong nagbukas? Ano ngayon kung nataasan ako ng sweldo? Di ba dapat lang? Ganun ang mentality ng mga tao ngayon. Dapat lang. Kasi I deserve it. At ang sabi po dito, we believe the universe owes us a living. May utang ang universe sa atin at ang Diyos. Dapat lang, napakainin niya tayo. Dapat lang na merong provision araw-araw na pinoproteksyonan niya tayo. We do not want to be beholden. Ayaw natin na nagkakautang na loob. That's why we produce so many ungrateful individuals nowadays. Hindi na tayo marunong magpasalamat. Now, pwede mong sabihin, Pastor, thank the Lord, hindi pa ako ganyan. But let us examine ourselves. I-check po natin yung puso natin ngayong umaga na to. Kung totoo po talaga na tayo'y talagang laging nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Diyos. Or may mga panahon na naiisip natin, I deserve it. Naalala ko po sa isang Oscars award, may isang actor ang nagsabi, everybody wants to thank Jesus for this award. But Jesus has nothing to do with this. I got this on my own. Lahat na lang nagpapasalamat kay Jesus sa award na to. Bakit? Siya ba ang umarte? Siya ba ang nagtrabaho? Di ba ako? At ako lang ang may karapatan na tumanggap ng papuri nito kasi akong naghirap. People today, and the audience applauded. Yeah, tama! And we produce ungrateful people. And look at our lives today. Now, you would think na ito'y problema ngayon lang. Totoo ba yan? Problema ba ito ngayon lang? No. Even noong panahon pa po, malaking problema na po ito. Let me give you an example. Ang pang-16th US President na si Abraham Lincoln noong 1863, nung inaugurate po niya yung National Thanksgiving or National Thanksgiving sa US po, nagbigay po siya ng isang decree or declaration. At part po sa declaration na yon, I was able to recover, ay sinabi po niya ito. This is 1863, mga kapatid, sabi niya, we have grown in numbers, lumaki ang bansang Amerika, yumaman tayo, napuno tayo ng kapangyarihan na lagpas pa sa ibang bansa, but we have forgotten God. We have forgotten the gracious hand which preserved us in peace and multiplied and enriched and strengthened us. Lumaki nga tayong bansa, naging makapangyarihan tayo, pero nakaligtaan na natin ang Diyos na tumulong at gumagabay at nagkakaloob ng ating pangailangan na pangkapayapaan. We have vainly imagined in the deceitfulness of our heart, dinaya tayo ng ating mga puso that all these blessings were produced by some superior wisdom and virtue of our own. Wala tayo sa Amerika. Pero posible po ba na mahulog tayo sa parehong tukso na binabanggit po ni US President Abraham Lincoln? Ako to eh. That's why ang social media ay punong-puno ng flex. Punong-puno po ng mga pictures ng achievements. Meron pong isang term na ginagamit po ngayon na usong-uso po, yung pong tinatawag na humble brag. Alam niyo yung sabihin na humble brag po? You look like humble, but actually you're bragging. Praise God, nandito ako sa bakasyon. May hawak akong iPhone 67. Meron na ba iPhone 67? Okay, I'm not saying na mali po yun, but meron kang parang somehow, some way, virtue signaling. Marami pong lumalabas po ngayon ng mga terms sa social media. People think that they deserve what they are receiving. Ayon po sa research, ng contemporary research, ano daw po ang picture ng ingratitude?
Pwede niyo ba akong sabayang magbasa? People who are ungrateful tend to be characterized by an excessive sense of arrogance, vanity, and the unquenchable need for admiration and tingnan niyo po sa social media, no, masagi lang ng konti. Ano? Ha? Gusto mo sapakin kita? Di ba? Road rage. Di ba yung mga awayan? Napalitaan niyo po ba yun? Napanood niyo po ba yung awayan sa Naiya? Yung may buntis po na naglagay ng kanyang, grabe. No. Naglagay siya ng, sorry po, magsi-CR lang po ako, may number po dyan, can you just call me? Hindi, nagmurahan, nagminura. Sino pong kagagaling lang sa Naiya? Sabi ng pastor, kami po yata yun, no? Alam niyo, ipag-pray po natin minsan na hindi po tayo mapicturan at mabidyohan at mag-viral tayo. Why? Kasi lahat tayo dito may tendency maging ganon. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, oo nga nakalusot lang. Hindi lang napicturan. Minsan po, nagpapaalalahanan kami ni Pastora, mag-iingat tayo. Kasi po ngayon, world of video and picture. And then sabi po dito, constantly unquenchable need for admiration and approval. Kailangan lagi tayong okay, maganda, nakaplex. Talagang bilib na bilib sila sa atin. And they expect special favors and feel no need to pay back or pay forward. Nakapunta tayo sa ganito, nakarating tayo sa ganon, may natanggap tayong ganito at ganon. Do we ever mention yung mga tao na ginamit ni Lord para maabot natin ang mga bagay na yon? You see, gratitude is very important. Nag-research po ako bakit maraming tao ngayon. Kasama po tayo, mga Kristiyano, at maging yung pamilya natin. Bakit maraming hindi grateful at thankful kay Lord ngayon? Number one, sabi nila, there's no God. Wala naman Diyos eh. So why thank the Lord kung wala namang akong kinikilalang Diyos? There's no God. Pangalawa, ang sabi po dito, and even if there's God, He has not contributed to anything in our achievement. Wala siyang kinulong dito. Kami lang to. Somehow, some way, nauhulog tayo sa tukso na ganito. Pangatlo, something God has done, nothing for them. Wala namang sinagot ang Diyos na panalangin. Walang pagpapalang binigay. Kasi nga po tayo, ang simple sa atin, simple lang, hindi po extraordinary. Yung simpleng nangyayari sa oras na to, ay miracle sa mga nasa ospital na meron pong tubo na nakakabit at life support. Every minute, every hour, they are always thankful to the Lord na buhay pa rin sila. Yung simple sa iyo ngayon at sa akin, blessing sa kanila na nasa ospital. So you need to be thankful kay Lord. Amen? Pang-apat, some are too used to God's mercy. Naaabuso na. Alam na masyado, sobrang dami ng alam sa Bible, sa sobrang dami at kilalang-kilala na ang Diyos, hindi na po niya alam paano magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Parang magulang, parang pamilya, na sa sobrang tulong na binibigay sa iyo, nakakalimutan mo na kung ano ba talaga yung impact na ginagawa nila sa buhay mo. Hello? Panglima, yung iba po, simply, they're just ungrateful. You know, ungrateful is an attitude. It's an attitude, no? Why do we talk to our kids like this, no? Oh, what would you say? Ano sasabihin mo, no? Ano kaya, no? Sabihan ka ng kapatid mo, o di kaya, malaki na tayo, 60 years old na tayo, 50, sabihan ka ng katabi mo, no? O, anong sasabihin mo? Thank you po. Di ba? Hindi ba dapat automatic yon? You see? Because we have grown up so fast, so old, and we think we deserve it. No need to say thank you. Yung nagbukas sa'yo, yung nag-serve sa'yo, sa Jollibee man yun o Jollyback, dalawa yun eh, di ba? Jollibee, Jollyback. If you cannot afford Jollibee, go to Jollyback.
you thank the people na nag-serve sa'yo. Just say thank you. Pang-anim, meron silang tampo at sama ng loob sa Diyos. Ganito ang Panginoon, ganito ang ginawa niya. Hanggang ngayon pa ba naman? Hindi mo pa kayang i-let go yan? And let me say this mga kapatid, walang ginagawang pananakit ang Diyos sa atin. Mahal niya tayo. At hindi ka sasaktan ng Panginoon. If you understand God's plan and God's love, hindi mo iisipin na sinasaktan ka ng Diyos. Inihahanda ka niya. Pinapahintulutan niya, yes, yung evil ng mundo, pero hindi niya hangad na ikaw ay mapahamak. Pang-anim at panghuli, the sense of entitlement and self-absorption. Narcissistic attitude. Napansin niyo po ngayon mga tao ngayon, no? Konting minuto lang na mahuli, nagagalit ka agad. No? Re-report kita. Bibidyohin kita. Lahat nagbibidyo. Sige, bidyohin rin kita. Sige, bidyohan tayo. Yung sense of entitlement po, yung po bang ayaw magparaya. Yung hindi ho natin, sineset aside yung ating karapatan. Meron nga pong nagsabi, it's better to be kind than to be right. Mas maigi minsan, mabait, mabuti, kaysa laging tama. May isang pastor na nakaupo sa isang restaurant at siya po, bago niya kainin yung kanyang pagkain, meron pong nakiusap na pwede bang makiupo sa tabi mo, pastor? Sabi niya, sige po, umupo ka. Hindi niya kilala ito. Bago niya kainin ng pastor yung kanyang food, siya po yumuko saglit at nag-pray ng medyo matagal at tinitingnan po siya ng kanyang katabi. Sabi niya, ano pong ginagawa? Masakit po ba ulo niyo, pastor? Sabi niya, no, I pray. Sa food. Sabi niya, why? Why pray for the food? At sabi po ng pastor, why not? Pastor, kayo po nagbayad niyan, hindi si Lord. Totoo po ito. Kayo pong nagbayad niyan. Kayo pong nagdala dito, hindi po si Lord. At kayo pong ngunguya niyan, hindi si Lord. Sabi niya, alam niyo ako, pastor, hindi ako nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? I work for it and only deserve it. Wala akong utang na loob kahit kanino. Alam niyo, sabi po ng pastor, kagaya mo yung aso namin eh. What do you mean, pastor? Ayun, kumakain lang ni hindi marunong magpasalamat. Pero minsan, talo pa tayo ng mga aso eh. May mga aso ngayon marunong magpasalamat. Amen? Huwag mo sabihin sa katabi mo, aso ka ba? Hindi, wag mo. Sabihin mo sa kanya, learn to be thankful. Learn to be thankful. When we pause, praise in public to pray, hindi tayo nagmamayabang sa ating pong pananampalataya. But we are just humbly pointing to the Lord who gives us life and everything else that is good. Do you believe na karapat-dapat ang Diyos na pasalamatan, panalanginan, at pagbigyan ng papuri sa lahat ng mga natatanggap natin araw-araw? Palakpakan niya po natin si Lord sa ating buhay. It is only right thing to give thanks. Giving thanks to God is a good deed and it's also a good witness for the Lord. Meron pa akong pakiusap sa inyo. Please don't be afraid to praise God in public. Hello? Don't be afraid. Don't be ashamed. Na pag nasa public po kayo, you can pause to pray. Kahit nasa restaurant kayo, you can pray. Alam niyo, minsan po, nagpipray po kami sa isang restaurant. Nagkakalabugan po sa background po na, ano kaya nangyayari? Wala pa po yung food. Alam niyo kung bakit? Sinasaway pala ng crew yung mga nagdadala ng pagkain. Alam niyo sabi, hindi niyo po ba sila nakikita? Nagpipray sila. People honors thanksgiving and prayer. May mga bastos, may mga ayaw, but I tell you, praises and thanksgiving can be a witness for the Lord if you do it even in public. Amen? Amen. Sa isang conference, I'm gonna use maraming illustration. Sa isang conference, meron pong isang church na medyo traditional, medyo hindi sila kagaya natin na gumagamit ng drums, sumisigaw, sumasayaw. Sila po yung mga timid, shy lang po. No? So, they want to express their thanksgiving sa pamagitan ng pagpapalipad ng balloon na may nakalagay, "Thank you, Lord." Alam niyo po, at the count of 3, lumipad yung mga balloon, pero nagulat po yung MC kasi pagtingin po niya, meron pa rin pong maraming mga Christian
ang hindi pa pinapalipad yung balon sa kalangitan. At ang tanong po ng MC is, what's holding you back for your praise and thanksgiving towards the Lord? The same question din po ang gusto kong itanong sa inyo. Kailan mo paliliparin at ihaangat ang iyong pasasalamat sa Diyos in public? Ano ang pumipigil sa iyo para hindi mo purihin at pasalamatan ang ating Panginoon? The word thanks is an expression of gratitude or appreciation for something. Can you say thank you? Sanayin po natin yung sarili natin. Because when we say thanks, it is an expression of gratitude. Ito po isang kiliti. Doon po sa mga tumulong o napagbigyan mo o nag-assist sa iyo, hindi naman nila sinasabing magpasalamat tayo lagi, but it's an attitude. The right attitude is gratitude. And gratitude is a quality of being thankful. If you are thankful every day, you will live happy and long life. And showing appreciation is an expression or an act of giving thanks. Now, Pastor, why is thanks, gratitude, and appreciation is very important? Kasi po, sabi po ng isang politician na si Carl Sandburg, kapag ang isang bansay bumabagsak, kapag ang isang society nasisira, isang kondisyon lang po ang nakikita nila at naobserbahan. Nakalimutan nila kung saan sila nagsimula. They have lost sight of what had brought them along. At ang sabi po ni Carl Sandburg, what is true of a nation is true with us as an individual. Kung ano ang totoo sa isang bansa na nakakalimot na magbalik tanaw kung saan siya nagsimula, ganun din po ang posibleng mangyari sa isang tao na nakakalimutan niya kung sino-sino ang ginamit ng Diyos para tulungan siya. At lalong-lalo na po ang ating Panginoon. May isang bata na ang pangalan ay si David na ipinanganak na walang immune system. Can you imagine, no? Pag wala kang immune system, vulnerable ka sa sakit, sa bakterya. Kaya si David po, thank the Lord, mayaman sila. Nilagay po siya sa isang bubble na meron pong special na hangin na nagbibigay sa kanya ng paghinga para masala at hindi po siya makalanghap at hindi po siya makontaminate, ma-infect ng mga bakterya sa paligid niya. Pili lang din po yung pagkain na dapat niyang kainin. Kung hindi po, pag na-expose po siya sa mga common germs at bacteria at viruses, posible ho siyang mamatay. Tinanong po siya ng isang tao na allowed lang po ng mahabang distansya because hindi po siya pwede magkaroon ng human contact. Kasi posible pong may makakawala na germs na pwede pong magdala ng karamdaman at kamatayan sa kanya. Tinanong po siya, kung sakaling makakalaya ka na sa protective bubble na kinalalagyan mo ngayon, na napakamahal, ano ang una mong gagawin? Alam niyo, sabi niya, lalakad ako sa damuhan, tatakbo ako, at hindi lang yon, hahawakan ko ng mahigpit at palagian ang kamay ng aking ina. Simpleng request, simpleng pangarap that we take for granted every day. May kalayaan tayong gawin araw-araw, pero nakakaligtaan nating gawin at ipadama sa iba. How do we recover the lost art of gratitude? Ang sagot po, alamin natin ang 4 na P sa Thanksgiving. Number 1, know the purpose of Thanksgiving. Number 2, know the place of Thanksgiving. Number 3, know the power of Thanksgiving. Number 4, know the posture of Thanksgiving. Kapag naintindihan po natin ang 4 na P, purpose, place, power, at posture ng Thanksgiving, we can recover the lost art of gratitude. Number 1, what is the purpose of Thanksgiving? Sabi po sa Psalms 105 verse 1, sabay-sabay nga po natin basahin ng malakas. Ready, go. Give thanks to the Lord, call in His name, make known among the nation what He has
done. Ipaalam sa lahat ng bansa ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Abay, grabe po, nung eleksyon, di po ba? Hindi pa nga nagdideklara, alam na natin kung sinong nanalo. Amen? Congrats nga po pala doon sa mga nanalo, ha? Doon po sa mga hindi pinalad, meron pa naman pong susunod. No? Pero ang bilis po eh. So we should not withhold giving thanks to the Lord. Why? Because ang utos ng Panginoon, ang pinaka-main purpose ng thanksgiving ay ipaalam, hindi lamang sa ibang tao, kundi sa lahat ng bansa, ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. And the only means during that time para malaman ng buong bansa ang ginagawa ng Diyos sa Israel is by speaking thanksgiving to the people. Telling them the good deeds na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Are we like that? Bukang bibig ba natin lagi ang pasasalamat at pagsasabing, mabuti po ang Diyos, ginawa ni Lord ito. Thank God. Purihin ang Panginoon. O ang laging naririnig nila sa atin, no, alam nyo, ang tindi ng problema ko eh. Ang tindi ng bayarin ko. Ang tindi ng hamon na kinakaharap ko ngayon eh. You know what? The purpose of thanksgiving is to praise and thank God, not just for what He has done, but for who He is in our lives. Huwag mo lang pasalamatan ang Diyos sa kanyang mga ginagawa o ginawa sa buhay mo. Pasalamatan mo rin ang Diyos dahil kung sino siya, kahit wala pa siyang ginagawa. Siya ay Diyos, siya ay marapat na papurihan at parangalan sa ating mga buhay. Palakpakan nga po natin si Lord. We need to be vocal sa pagpapasalamat. Giving thanks verbally and vocally is a way of making God known in public. No? Ano kaya napalitan natin? Imbis na nagmumura, no, pag natalisod, ano kaya, no, imbis na matalisod tayo, ang mura natin ay, praise the Lord. Praise the Lord. Pag nagbabasketball, hallelujah, na-shoot mo, di ba? Di ba ang ganda nun? Tama po ba? No? Whenever you bow in public to pray and give thanks, ito po yung purpose talaga. You are pointing to the God of heaven. Kagabi pinapanood namin yung fame and riches na natamasa ni Stephen Curry. Isang 6'1" point guard na walang naniwala, na hindi nila iniisip na magiging superstar at magiging future Hall of Famer. Ngayon nga po ang debate, parang isa na po siya sa kasama sa GOAT na labanan eh. Ano magsasabihin pastor ng GOAT? Greatest of all time. Simply because in everything na ginagawa ni Stephen Curry, he always make it public to praise the Lord, even on court or off court. Paano nga ba niya ginagawa yun, di ba? Pag nakashoot, anong gagawin niya? Pump muna sa heart and then point sa taas. Kaya ginagaya ng iba sa atin dito, di ba? Pagkalabas ng bola, balibag kagad, tatalikod, kala mo na shot. Di naman eh. Hindi ka naman si Steph Curry, di ba? Tumatalikod pa at umaapir, di ba? Na-shoot ba? Hindi. Palya. But pumasok o pumalya, always praise the Lord. No wonder po, pinagkatiwalaan siya ni Lord ng great fame and success. Why? Because he knows how to praise the Lord in bad times and even in good times. Gusto mo bang i-bless ka ng Panginoon? Patunayan mo kay Lord na pupurihin mo siya, meron man o wala, lalo na pag meron, lagi mong papapurihan ang ating Diyos. Amen? Praise God! A life of gratitude helps us and reflect and become present in God's work in the world. No, hindi tayo nalalayo sa ginagawa ng Diyos. No, lagi nating ikino-connect ang sarili natin at napapaalalahanan tayo, nandito ang Diyos. Kumikilo siya sa ating buhay. No, hindi natin pinagdududahan na iniwan tayo ng ating Panginoon. What would make us faithful in our Christian journey is the attitude of gratitude. Kapag marunong tayo magpasalamat, hindi natin iisiping lumayo kay Lord, mag-backslide, manghina. Iisipin po natin, no, how can I do this when God has done so much in my life? Napakabuti ni Lord. Ba't ko siya iiwan? Ba't ko gagawin ito? Sa dami ng ginawa ng Panginoon sa buhay ko, marapat lang na papurihan siya. At alam nyo, when you are thankful to the Lord, you are being reminded by God, it's not about what you feel. It's all about the glory
and the honor of the Lord. Ang parangal at papuri lagi sa ating Panginoon. Isa pa po, the power of gratitude or the purpose of gratitude, it can take away the pressures of our having to make everything work for ourselves. Sino dito nape-pressure ka na sa buhay? Nape-pressure ka sa expectation ng iba, nape-pressure ka sa gagawin nila, nape-pressure ka na dapat gawin mo to at hindi iyon, no? Alam mo, pag marunong ka magpasalamat kay Lord, yung pressure, binibigay mo sa Kanya, hindi sa'yo. Amen? And you learn to appreciate what is in our life and enabling us to see where God is taking us. Gratitude quiets our busy souls, humbles our ambition, and reveals to us the good things in life. Alam nyo, pag may problema tayo, ano bang isang bagay na ginagawa ng problema? Nakakalimot po tayo sa mga ginawa na ni Lord kahapon. Na-overwhelm po tayo sa challenges ngayon eh. Pero subukan mo magpasalamat, sumamba ka, purihin mo, magpatugtog ka, kahit sintonado boses mo, kagaya ko. Papurihan mo lang ang Panginoon and God will remind you, anak, kung naging tapat ako kahapon, tapat pa rin ako ngayon at kinabukasan. At hindi kita pababayaan. Yung kapatid ko po, naalala ko po, many years ago, na-hold up po siya eh. Sino ho dito na-hold up na? Ng Mrs., Mr., ng anak, no? Hindi po, na-hold up po talaga siya eh. Doon po sa Leyte. Pero nung siya na-hold up, sabi niya, nagpapasalamat pa rin po ako kay Lord. Pinag-uusapan po namin, tatlong bagay po ang kanyang pinagpapasalamat. Number 1, na-hold up siya, hindi siya napahamak. Di ba? Marapat na pasalamatan pa rin ng Diyos. Amen? Pangalawa, na-hold up ako, pero tinirhan pa po ako ng pamasahe. Meron palang mababait na hold upper. Hindi totoo. Nakiusap po siya eh. Pwede po bang pahingi po ng konting pamasahe? At, eto pa, mabait talaga. Bakit sabi niya, Sir, pwede po bang kunin ko yung SIM card ko? Okay naman yun. Parang sabi ko, ba't di mo na lang sinabing, balik nyo na lang po cellphone ko. Binalik yung SIM card, no? At hindi siya, babae siya, hindi siya na-rape, no? Pangatlo, at pinakamaganda sabi niya, I would like to thank the Lord kahit na-hold up ako. Bakit? Kasi po, una, hindi ako napahamak, hindi ako nasaktan, at pangatlo po, hindi ako yung nang-hold up, ako yung hinold up. Kasi po pag ikaw na yung nang-hold up, matindi na po yung problema mo. Amen? Marami tayong dahilan para pasalamatan ng Diyos. Pangalawa, the place of thanksgiving. Ano po yung tamang lugar para magpasalamat? Where do you give thanks the most? At the dinner table? At the school? Or at the office? Or at the church? Psalms 35 verse 18 says, I will give you thanks in the big meeting. Huwag kang mahihiya. Ano? So, pasalamat yun. Ayoko. Di ba dapat na bukang bibig po natin talaga, no? Sabi mo nga sa katabi mo, dapat walang hiya ka sa pagpapasalamat. Hindi tayo nahihiya, tama? Sa reklamo nga, di ba? Hindi tayo nahihiyang ipaalam kay Lord eh. Sabi niya, I will praise you among many. Pag many, madami yun ha, tama? Huwag mong itanggi ang pasalamat para kay Lord. Sinuportahan pa po ito ng Psalms 116, 17 to 19. May Tagalog ba tayo niyan? I will sacrifice a thank offering to you and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of His. O sabi dito, yung pinangako mo, tutuparin ko Lord, sa harap ng iba na nakakita. Pwede pala yun, no? Bakit? You're just being thankful, hindi po bragging. In the courts of the house of the Lord, in your midst, Jerusalem, praise the Lord. Kapatid, kung naghahanap ka ng dahilan, why should you go to church every Sunday? You must go to church every Sunday because this is where you can give your praise and thanksgiving in public na masasaksihan ng maraming tao. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord sa ating mga buhay. Kaya pag linggo, napansin nyo po, hinahanda natin yung offering natin, ang ating pong tithes and offering, saka yung presence po natin. No? Naalala ko, meron akong kakilala, no? Hindi po siya nag-church, pero yung offering, lagi nag-church. Hindi po talaga siya nag-church. Sabi niya, yung offering ko po, papadala ko na lang. Kailan ko kayo mag-church? Ako, busy po ako eh. Pero yung offering ko po at saka tithes, pupunta sa church. Okay po ba yun o hindi? Parang okay din, no? Kasi yung iba naman nag-church, hindi rin naman nagta-tithes.
at di rin nag-offering. Ito hindi nag-church, pero yung tithes and offering niya nakakarating. Pero mga kapatid, pareho dapat na makarating sa church yung tithes and offering sa yung taong nagta-tithes. Why? Because this is the place that we must gather our thanksgiving to the Lord. Amen? Dapat may victory party every week para sa ating Panginoon. Pangatlo, the power of thanksgiving. Ano po ang kapangyarihang dala ng thanksgiving? Marami po pero isa lang pong pinili ko eh. Ano po ang nagagawa ng thanksgiving bukod sa nakakapagpatakbo ng kabayo? Thanksgiving multiplies a blessing and turns it into a breakthrough. Sino ho dito may blessing ka? Meron kang sweldo, meron kang kita, pero kung gusto mong lumaki ito at lumawak at lumago, magpasalamat ka kay Lord. Ano pong verse, Pastor, meron ganyan? Mark 6:41, ito po yung sinabi ni Pastora kanina. Pakibasa nga po natin na malakas. Then Jesus took the 5 loaves and 2 fish. Tumingin siya sa langit and gave thanks to, ano pong dala ni Lord? 5 tinapay, 2 isda, 2 tilapia o biya. Bakit daw po, Pastor, biya ang tawag doon? Kasi sa Bible may beatitudes. So biya po talaga daw ang isda noon. No? Beatitudes. No? 5 tinapay, bread talk siguro ito, at nagpasalamat sa kay Lord. And when He broke the bread, the 2 fish, the bread and the 2 fish, and distributed them to the disciples, it multiplied. Everybody say, it multiplied. Paano nag-multiply yung tinapay? When we practice thanksgiving. Alam niyo po, totoo yan eh, in a practical sense, no? Yung marami, pag hindi ka grateful, konti. Tama? Ay, yung konti, di ba? Di ba? Nakukuntian tayo eh. Huwag nang kakainin yan ha. Akin lang yan. Konti na nga yan. Konti, 1 buong lechon. Nakukuntian ka pa dyan eh. Kasi hindi tayo grateful. Di ba? Pero kahit buntot o ngipin lang ng lechon na yan, sa tingin mo, madami pa rin yan if you are thankful kay Lord. Amen? Kaya you see, no, ang ungratefulness ay may kapangyarihan na i-minimize yung blessing ni Lord. Hello? Sino dito, konti yung sweldo mo, no? Yung po bang, pag dumarating, di mo napapansin, no? Ayan na yung sweldo mo. Nasaan? Ayan na! Nasaan? Hangin lang eh, dumaan lang eh, di ba? Pero alam nyo, may mga kasamahan tayo sa church member, nagugulat ako, sabi ko, paano mo nababudget yung ganyang kaliit na sweldo o pera? And they would just smile and say, mabuti po si Lord Pastor lagi, sapat po siya. Amen? Amen? Amen po ba doon, mga kapatid? Sino dito nagtataka ka hanggang ngayon? Sa tinagal-tagal mo ng magulang, tinagal-tagal mo na nagtatrabaho, nagtataka ka lagi, paano nagkakasya? Why? Because gratitude has the power to maximize a blessing and turn it into a breakthrough. Gusto mo bang lumawak ang pagpapalang bigay sa ni Lord? Huwag mo itago. Huwag mong itanggi sa Panginoon. Huwag mong i-withhold, pakawalan mo. At ito'y padadamihin ng ating Diyos. Amen? God can turn our little or empty into plenty if only we learn to be grateful and thankful to Him. Subukan niyo po mamaya. Kahit po yung binigay po natin kay Lord at ibibigay po natin special offering mamaya, huwag mong isipin lagi na mawawalan ka na, konti na lang eh. You see, that's the principle of ungratefulness. Because when you become ungrateful, you are being withhold sa pagtatrust sa ating Panginoon. But when you become grateful, nakikita mo, hindi sapat si Lord, sobra pa nga po ito eh. Dadami yan. Amen? Minsan po, no, this is a miracle. Totoo po talaga to, no. May isang visitation po akong pinuntahan. Nagluto po yung isang nanay. Di ko na po sasabihin, no. Nagluto siya, sabi ko, Nay, sigurado po kayo, kasya po yan, Nay. Eh, marami kami mga pastor. Alam niyo, sabi niya, Pastor, ito po yung mga gusto kong kasama sa mga visitation. Sabi niya, Pastor, kung paanong nagkakaloob at naghihimala ang Panginoon. Makikita niyo po, Pastor, yung ilang salop ng bigas na yan, hindi yan mauubos, kasya sa atin yan. Hindi ako naman, of course, I believe that principle. Sabi ko, talaga ba? In a practical sense, talaga bang kasya? Nagulat po kami. Hindi lang po kasya, busog na busog po kami. Paano mo malalaman pag busog na yung tao? Pag yung tiyan mo, kasing tigas na ng noo mo.
pitikin mo. Pinitik mo, tuk! Oh, busog ka na. Satisfied eh. Nagulat po kami, kapiranggot lang po niluto, pero bakit ganun? May sobra pa. This is the miracle of being grateful sa ating Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, count your blessing. Name it one by one. And you will see and be amazed for what God has done. Pag binilang mo yung pagpapala mo, bilangin mo yung pagpapala, huwag yung problema. Kasi pag binilang mo yung pagpapala, magugulat ka, sobra-sobra at sapat ang biyaya ng ating Diyos. Amen? Huwag yung tingin ng tingin sa bigasan. Ako, konti na lang. Konti na lang, puno nga yan. Isang salop lang kinuha mo eh. Sino ho dito yung hilera ka ng hilera ng mga dilata, no? Dapat walang bakante eh. Kasi pag may bakante, pastor, nababawasan. Ang bihira eh. May spam. May, ano pa ba? Ano pa bang mga dapat na nakalagay dyan? May Del Mundo. Grabe, no? Ano pa? Ha? O, di ba? Masasarap yung mga binabanggit ko, no? Tapos sumunod, Ligo. Youngstown. 555. Di ba? Noodles, di ba? Tapos pagdating sa susunod, gin ramen. Ba? Naging social na ng konti, di ba? Always count the blessings of the Lord. Huwag mong bibilangin yung problema. Kasi pag nagbibilang tayo ng problema, nagiging prophecy po yan, nagkakatotoo. Pero pag binilang natin yung pagpapala, anong ginawa ni Lord? Ito po yung steps po ng breakthrough. Everybody say steps to breakthrough. Sino po dito mamaya gusto mo magkaroon ng breakthrough sa pamilya mo at sa buhay mo? Say amen. Pastor, siguraduhin mo may breakthrough ha. ₱5 na lang to. May breakthrough yan. Huwag mo lang itaya sa ending. Ha? Dadami yan. Tayo, tataya ko na nga to. No? Rumble po sa wedding. Hindi. Steps to breakthrough. Number 1, Jesus will take what you give Him. Ibigay mo kay Lord. Pangalawa, Jesus will bless and give thanks what He takes. Yung tinapay, yung isda, pinasalamatan, kinuha ng Panginoon. You see, kahit konti, basta binigay mo, kukunin ni Lord eh. Pangatlo, Jesus breaks what He blesses. Sometimes, may mga breaking point. Pakakabahin ka muna. No? Mayroon ba talaga magkakaloob si Lord? Yung breaking point, ang kasunod niyan, breakthrough. Pang-apat, Jesus will multiply what He breaks. Amen. At ang sabi ho doon, they were satisfied and filled at may sobra pa. Everybody say sobra. May sobra pa. Lagi mong tatandaan, ang blessing ni Lord hindi kulang. Laging sobra kung magpapasalamat ka sa Kanya. Pasalamatan natin lagi ang Panginoon. Panghuli po at pangwakas. Ano po ang postura ng isang tao mapagpasalamat? Or, ang tanong ko dito, how do you spot a thankful people? Paano mo malalaman yung katabi mo nasa unahan likuran ay mapagpasalamat na tao? Grateful people always return to God for praise and thanksgiving and will receive even more. Alam niyo po, ang mapagpasalamat na tao, laging bumabalik kay Lord. Hindi yung sisilip lang. No? May iba po kasi, sa tagal ko na po pagpapastor, ganito po sila mag-church. Church ako, bakit? Nag-a-apply ako ng trabaho. Tingnan ko lang po kung makakapasa ako. Hindi nakapasa, hindi na ako mag-church. Mag-church ako, bakit? May exam akong titake eh. So pagka nakapasa ako, napakabuti po talaga pastor ni Lord, no? Amen, no? Hindi nakapasa. Wala na, hindi mo na mariringgan. Marami tayong dahilan para papurihan ng Panginoon. Pero tingnan niyo po yung kwento na to. Luke 17:17-18. Jesus said, hindi ba't 10 ang aking pinagaling? Yung mga kitongin to eh. Nasaan ang siyam? Sabihin niyo nga po, nasaan ang siyam? Tanungin niyo katabi niyo, nasaan ang siyam? Ba, ewan ko. Hindi, magandang tanong ito, ikaw ba yung siyam? Di ba? Kasama ka ba dun sa siyam na hindi bumabalik? Minsan may message ako ng ganito eh, babalik ka pa ba? Nasaan ang siyam? Bakit ito lang ang nagbalik ng papuri sa ating Panginoon? Yung binasa nating verse kanina, Psalms 100, meron pong 4 o 5 na sign o postura ng isang tao mapagpasalamat. If you want to know if you are a thankful person, number 1, thankful
people express their thanks to God. Hindi po sila nauubusan ng expression ng pasalamat. In social media, sa bukang bibig, pag may katabi ka, no, dito mo makikita yung mga tao na kahit po nahihirapan, nagkakatali-talisod na, no, purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos pa rin. Masarap ang ulam, di masarap ang ulam, nagpapasalamat pa rin. Sabi dito, shout for joy. Everybody say, shout for joy. When was the last time you expressed your thanksgiving to the Lord? You shout for joy. Pinuri mo ang Panginoon. All the earth, pinaalam sa lahat ng tao eh. So ang isang sign that you are a thankful person, you express your thanks to the Lord. Pangalawa, thankful people exhibit a lifestyle of thanksgiving. Hindi lang po siya expressive, buhay at lifestyle na talaga niya. No, mapagpasalamat. Kahit anong mangyari, no. Minsan may dinalaw po ako eh. Pastor, nasusunog po yung bahay namin. Sabi ko, ba't ka gumingiti? Pastor, ano magagawa ko eh? Mga Pilipino, no, nasusunog po yung bahay namin. Wala na siya magagawa, nasunog na eh. Lifestyle talaga ang pagpapasalamat eh. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Pangatlo, thankful people enjoy their relationship with God. Lagi po nilang kinikilala na kung hindi dahil sa relasyon namin sa Panginoon, hindi kami makakapagpasalamat sa ating Diyos at hindi namin matatamasa ang mga pagpapala. Sabi dito, know that the Lord is God. It is He who made us. Gratefulness is founded in a deeper relationship with the Lord. Pag nag-i-enjoy ka sa relationship mo kay Lord, kusa ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Pang-apat, thankful people exalt God at all places, at all times. Saan man yan? Saang dako man yan, no? May mga kapatid tayo sa Panginoon, kahit saan sila magpunta, lagi sila magchat-chat, Pastor, andito ako sa magandang lugar. Praise God for His beautiful creation. Wow! Sinama pa kami, kahit na wala kami dun sa lugar, para na rin kami nakarating sa lugar. Why? Talagang lagi pong pinapaparangalan ng Panginoon, kahit saan siya dalhin. Enter His gates with thanksgiving, in His courts with praise. May tanong pa ko sa inyo kanina. Bago ka pumunta dito sa church, nakasimangot ka, nakangiti. Nagpapasalamat ka o nagrereklamo? Alam niyo po ba yung verse na to, enter His gates with thanksgiving and with praise, no? Ang background po niyan, lahat ng nagsisilbi sa hari sa palasyo, dapat hindi nakasimangot. Nakangiti. Kahit inaway ka ng asawa mo sa bahay, kahit wala kayong pagkain mamaya, kailangan pag nakapwesto ka, nakangiti ka. Bakit? Kasi po, pag ang paglilingkod at pagsisilbo mo sa hari, nakasimangot ka, putol ulo. Sabi mo nga sa katabi mo, pugot ulo pag hindi nakangiti. Ano kaya gawin natin yan dito sa church now? Palagay ko, wala na pong matitirang ulo dito na. Pag akyat mo na, ay, church na naman, offering na naman, pugot ulo. Sabi mo nga sa katabi mo, may matitira pa kaya sa'yo? Kasi yun po yun eh. Pag pumasok ka na sa gate ng palasyo, iwanan mo na lahat ng problema mo. Ayusin mo na yung attitude mo kay Lord. Enter His gates with thanksgiving in His heart. At panglima po, thankful people expect God's faithfulness and love daily. For the Lord is good and His loving kindness endures through all generations. Hindi po nagbabago ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos. Ang mapagpasalamat ay hindi po nagkukunwari o manhid na walang problema, kundi ang inaasahan niya, hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Tapusin po natin to. Let's close this. No? Bakit yung Siyam hindi bumalik kay Lord? Do you have the idea? Yung Siyam na pinagaling ng Panginoon, isa lang ang bumalik. Bakit yung Siyam hindi bumalik? No? Meron pong isang theory na nagsasabi. Number one, why did the 9 did not return back to the Lord? Sa Luke chapter 17, ang reason po number 1, ito. Yung isa nag-antay kung talaga totoong magaling na siya. Sabi niya, 1 month pa, 2 months pa, baka mamaya kunwari lang, hindi naman talaga ako magaling eh. Pangalawa, yung isa nag-antay kung talaga bang magtatagal yung kanyang kagalingan, baka magic lang na napaparam o nawawala. Pangatlo, one said, he would see Jesus later. Ganyan tayo, di ba? Saka na lang, makikita rin natin si Lord, no? Mag-church tayo. Dalaw na tayo sa church natin. Galing tayo sa ibang lugar, ibang bansa. Saka na lang, 1 month pa naman tayo dito. 4 pa na linggo, di ba? So dadalaw din tayo sa church hanggang di na nakadalaw. And then, one decided
Wala naman akong leprosy, so walang pinagaling si Lord. Ba't naman ako babalik kay Lord, di ba? And then one said, he would have gotten well anyway kahit wala yung tulong ni Lord. Kaya ko umaling kahit wala si Lord. And yung isa naman, one gave glory to the priest. Yung pinatingnan po niya, yun kasi magbibigay sa kanila ng papel na nagsasabing hindi na siya kitongin. Malaya na siya makihalubilo sa tao. One said, oh, well, Jesus didn't really do anything. Yung isa naman, any rabbi or teacher could have done that. One said, I was already much improved. Magaling na ako noon pa eh. Siyam na dahilan para hindi po magbalik ng papuri at pasalamat kay Lord. And my question for today is this. What's your excuse for not returning or giving thanks to God? Ikaw, anong dahilan mo para hindi ka magpasalamat sa ating Panginoon? Gusto ko lang din pong i-highlight ngayong umaga na to. The reason kung bakit ko kayo pinapunta sa mga tao, it's because isang practice po ng gratefulness is always be thankful sa mga tao. Lagi kayo magpapasalamat sa mga magulang nyo, tiyuhin, tita nyo, pinsan, pamangkin nyo. Kung meron kayong kasintahan, lagi nyo silang pasasalamatan. No? Bakit? Na ginagawa nila yung assignment ninyo. Hindi, joke lang. No? Natawa si Jelly. May verse po ba niyang ganyan, Pastor? Nung nililigawan ko si Pastora, isa po sa nagpasagot sa akin, nung ginamitan ko po ng biblical love letter. Gusto niyo po malaman paano manligaw, biblical way? Ginamit ko po yung Philippians chapter 1, verses 3 to 5 o 3 to 6. Naku po, nung ginamit ko po ito, palagay ko po ito na yung nagpakilig kay Pastora eh. Ano po yung sabi sa Philippians 1, 3 to 5? I thank my God in all of my remembrance of you. Ay, grabe na. Nung binasa niya to, sabi niya, ay, grabe. Sa Tagalog ko kasi ganito, lagi ako nagpapasalamat kay Lord tuwing naiisip kita. Oh. Always in my prayer, making my prayer with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. This verse is a great reminder, you should be thankful sa mga tao. May nagsabi ho sa akin, para maging successful ka sa buong buhay mo, kakailanganin mo ng mga 200 to 300 na katao na closely ang contact sa'yo para i-mentor, i-guide ka, i-bless ka, tulungan ka, i-advise ka, para magtagumpay ka. And yet, we forget about all those people. How do we recover the lost art of attitude? Know the purpose, know the place, know the power, know the posture, and be able to think back sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Uli po sabi ni Cicero, gratitude is not only the greatest virtue, but the parent of all the others' virtue. Kung gusto ko raw daw na maging mapagpasensya, mapuno ng kagalakan, mapuno ng kapayapaan, at maging generous, nagsisimula ho ito sa pagiging mapagpasalamat. Kung gusto po nating turuan ang mga anak natin ng tamang pag-uugali, ang una po nating dapat ituro sa kanila ay ang attitude ng pagpapasalamat. Dahil ang isang bata na marunong magbalik tanaw at magtanaw ng utang na loob sa ginawa ng kanyang mga magulang sa kanya, ay laging mabubuhay ng tama at pipiliin yung tamang tahakin sa kanyang buhay. Si Mark T. Mitchell, ano daw po yung antidote sa ingratitude? Gratitude is born of humility and generosity. For it acknowledges the giftedness of the creation and the benevolence of the Creator. You see, hindi lang po pagbabalik tanaw, pagtanaw ng utang na loob sa mga tao. Grateful people are also generous people. They are happy and blessed people. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Psalms 116, 12 to 14 says, ano ang maibibigay ko sa Diyos sa lahat ng mga ginawa niya sa buhay ko? What should I give to the Lord for all the good things He has done for me? Sabi niya, I will show Him my thanks for saving me with a gift of wine and praise His name.
I will keep my promises to the Lord before all His people. No? Kagaya po ng nabanggit ko kanina, we will give our special offering or token para sa ating Panginoon dito sa altar. But before that, let us close in prayer. Habang kumakanta yung worship team, we can do that mamaya, no? And we can appreciate our loved ones sa ating Panginoon. Sino po dito ngayong umaga na to? Let's close our eyes, bow our heads. You want to develop the attitude of gratitude. Could you please raise your hand sa Panginoon? Itaas mo yung kamay if you want to develop an attitude of gratitude. Every day, all the days of your life now. Now, simulan na po natin. The best way to practice, the best time to practice gratitude is today. Habang nakapikit po tayo, sasaliw po ng musika. I-express mo yung thanksgiving mo kay Lord. Simulan mo sa iyong nakaraan, sa iyong pangkasalukuyan, at sa mga hinaharap na gagawin ni Lord sa buhay mo. Lakasan mo yung boses mo, ibuka mo yung bibig mo, at huwag mong i-withhold ang papuri na nararapat lamang na ibigay sa ating Panginoon. At the count of 3, let's all together speak and shout God's goodness sa buhay po natin. God is worthy. He deserves it. Ready? 1, 2, 3, go. Let's pray and praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang ating Panginoon na Diyos ng lahat ng panahon na hindi nagbabago. Ang ating Diyos noon, ngayon at magpakailanman, papurihan, parangalan mo siya. Sambahin mo siya. Express your thanksgiving to the Lord. Come on. Simulan mo sa iyong mga magulang, simulan mo sa iyong mga kapatid, simulan mo sa iyong trabaho. Kung feeling mo hindi ka na masaya sa trabaho mo, isipin mo, maraming walang trabaho ngayon. Kung lagi mong iniisip, magulo sa bahay, isipin mo, yung iba walang bahay ngayon. So express your thanksgiving to the Lord. Lift up your hands to the Lord. Praise Him sa buhay mo. Kung ikaw ay hinihipo ng Panginoon ngayong umaga na to, gusto mong magbigay ng special offering para kay Lord, para sa church, you can do that ngayong umaga na to. No? I believe that thankful people are not just happy people. They are generous people. Marapat lang, sapagkat ang Panginoon ang nagkakaloob sa lahat ng meron po tayo. Ano bang meron tayo ngayon? Hindi nagmula sa ating Diyos. No? So habang kinakanta po natin yung kanta na to, let us express our thanks and gratitude to the Lord. If you feel like you want to give gifts para kay Lord at sa church, na hindi nagkulang sa'yo sa lahat ng panahon, we can do that today. Minsan pa po, palakpakan natin si Lord sa buhay po natin. Sino po dito, this year, natanggap ka ng isang magandang trabaho? Nakakuha ka ng magandang trabaho? Amen. Grabe ito si Arisa. 6 na buwan nag-antay, pero blessed. Sino dito nakapagbukas ka ng business this year? Nagbukas, nagsara ka agad. Pero binuksan. No? Sino naman po dito, nakapurchase ka ng property, nakabili ka ng gamit, or kung ano man, can you just say amen to that? Grabe no, amen no. Sino naman po dito, nagkaroon ng reconciliation yung family nyo, nagkaayos, at kasama mo siya ngayong araw na to? Say amen. Sino po dito, mag-a-abroad ka dahil binibigyan ka ni Lord lagi ng trabaho? Just say amen to that, no? Sino po dito, nakakapag-aral ka pa rin dahil mabuti ang Diyos, hindi ka na pinapabayaan? Minsan pa po, palakpakan natin si Lord. And as we sing this song, again, if God is touching you, if God is telling you to give your special offering for the Lord, you can do that sa harapan dito. O Diyos,
Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Maaari po ba natin itaas ang ating mga kamay? O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, dayan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Aming Ama. This moment po, pwede na po natin ipagkaloob po sa ating Panginoon ng ating po mga Thanksgiving offering Sa dito po sa lahat harapan. ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Praise. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. God is good all the time, no? Tayo po ay magko-communion, but pagkatapos po ng communion, mabilisan lang po to, medyo madami po kayo, hindi ko po to magagawa, no? Gusto ko lang po na lahat ng gusto magpa-pray, punta dito sa harapan. We
We will also pray lahat ng mga special offering po ninyo. Alam ko po na yung iba ho dito ay binigay nyo po as a challenge, sacrificial, and that's good. Kagaya ng sinabi ko po kanina, we always believe on the principle of the Lord. Lahat ng binibigay natin kay Lord, padadamihin ng Diyos yan. Gusto ko rin pong dalhin nyo yung mga susi ninyo ng sasakyan. Kasi po, for this year, we will pray for that for safety po ng Panginoon. At madagdagan pa po yan na mas marami. No? I mean, kung may motor ka, bigyan ka pa ni Lord ng 4 wheels. Amen, no? At kung ikaw may tricycle, bigyan ka ni Lord ng panibagong sasakyan. Or bahay, susi ng bahay, ipagpipray po natin. No? Okay? As we do our communion, we will also pray for your business. Kung may business po kayo, pwede lang po kayong lumapit dito mamaya. But before that, let's do our communion po muna. Ready nyo na po yung mga susi mamaya, saka yung mga wallet na rin. Pagpipray po natin na madagdagan, dumami. Okay? Meron po ba ditong nanalo na SK chairman or kagawad, konsehal, nandito po ngayon sa church? Wala. Okay? Parang, kanina nakita ko si Ayen eh. Andito ba si Ayen? Si Ayen ba yung nasa likuran kanina? Ayan. Okay? Sige po. Are we ready? Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya'y pinagkanulo, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at nagwika. Ito ang aking itawan na ibinibigay sa inyo. Sa tuwing kakainin nyo ito, kainin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin gawin, mga kapatid. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, dumampot siya ng saro at nagpasalamat. Ang sarong ito ang bagong tipan ng pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin nyo ito, wika ni Jesus, inumin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin ito at i-claim din po natin that by the grace and by the power of the blood of Jesus, by faith, ito po yung magdadala ng kagalingan sa ating katawang lupa ngayong araw na to. Amen? Lord, we praise you, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Let's all be seated po muna. Meron pa kayo sasabihin? Kayo muna, tapos